Nagliyab ang isang truck sa northbound lane ng South Luzon Expressway sa bahagi ng Biñan, Laguna pasado 1:00 ng hapon kanina. Nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko. Wala naman nasaktan sa insidente. Base sa report, posibleng nagkaproblema ang preno kaya uminit na naging sanhi ng sunog. Patuloy ang investigasyon. Sa kabila ng maulang panahon, 300 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Barangay Kapitolyo sa Pasig. Nagkasunog din sa Maynila. Saksi, si Rafi Tima. Dinigpang pagbagsak ng ulan sa cellphone video ito ng isang residente malapit sa sunog sa Kapitolyo, Pasig kanina. Sa kabila nito, kitang malakas na ang apoy sa kalagitnaan ng mga kabahayan malapit sa Rosemary Lane pasado 2:00 ng hapon. Kita pa ang pagkislat ng kuryente habang unti-unting kumakalat ang apoy. Ayon sa kumuha ng video, may narinig siyang pagsabog bago magsimula ang apoy. Para siyang tangke na sumabog, something like that. Malakas. Kasi malakas. So, umakyat ako dito sa taas and upon checking, meron palang susunog na. It started from small portion hanggang sa kumalat. Ang residenteng si Mighty Lin, nakatira malapit sa pinagmulan ng apoy. Himbing na himbing daw siya at ginising lang ng kapitbahay kaya siya nakaligtas. Nagsimula yung sunog sa kapitbahay niyo mismo? Opo, hindi ko rin alam kung paano nagsimula kasi tulog ako. Bigla lang akong pagising, labas na. So, Bilis bang kumalat yung apoy? sobrang bilis po. Dahil nalimpungatan at mabilis tumakbo palabas ng bahay, wala na raw siyang nabitbit na anumang gamit. Pasalamat na lang siya na wala sa bahay ang kanyang pamilya. Ito na lang, sarili ko at saka cellphone. Yun lang talaga natira. Agad naman daw nakaresponde ang mga bumbero pero nahirapang agad makapasok sa sentro ng sunog. Yung daanan papunta dun sa origin of fire ay masikip po. Tapos yung mga palabas ng mga may bahay na medyo nagtagal para po makapasok agad-agad yung ating mga responders. Ang ibang bumbero, pumesto sa mga mas matataas na bahay na may firewall. Kita kung paano pinasok ng mga bumbero ang makapal na usok para marating ang sentro ng apoy. Ang ilang residente, umakyat na rin sa bubong ng kanilang bahay at tinulungan ng mga bumbero kung saan ibubuga ang tubig. Wala namang naitalang sugatan ng Bureau of Fire Protection. Pasado 8:00 ng gabi, idiniktaran nila itong fire out. More or less nasa 300 families and nasa 100 houses. So most likely mga 900 individuals po yung affected ngayon dito. Nagkasunog din sa Barangay 185 sa Gagalangin sa Tondo, Maynila, pasado 4:00 ng madaling araw kanina. Dahil sa dikit-dikit ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy. Ang 54 anyos na si Rosalie, wala nang gamit na naisalba, namatayan pa ng 9 na alagang aso. Sa sobrang dami talaga ng aso namin, hindi ko na talaga kayang buhatin lahat. 17 sila, 8 lang po ng salba naming aso. Pakasakit po kasi hindi naman namin nakalain na mangyayari sa amin yung ganito. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, pansamantalang mananatili sa covered court ng Barangay 185 ang mga apektadong residente. Initially po nasa 40 to 60 families po yung affected. Meron na pong hot meals. Mga modular tent na rin po. Nasunog din ang isang residential unit sa Barangay 830 sa Pandacan. Ang pagresponde sa sunog ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department, ginamitan ng makabagong teknolohiya, thermal drone upang matunton ng mga bumbero ang mga lugar sa residential building na pinagmumulan ng apoy. Sa kasagsagan ng pag-apula sa apoy, isang bumbero pa ang nasugatan at kinailangang bigyan ng paunang lunas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 28 pamilya ang naapektuhan ng sunog o humigit kumulang 150 individual. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nirig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Luzon pasado 10:00 ngayong gabi. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa dagat 93 kilometers mula sa Humalig, Quezon sa lalim na 10 kilometro. Naramdaman ng intensity 3 sa Quezon City. Ayon pa si PHIVOLCS, posible ang aftershocks. Napinsala ang ilang bahay matapos manalasa ang buhawi sa gitna ng thunderstorm sa Dagupan City. Ilang bahagi ng bansa naman ang binaha dahil sa epekto ng low pressure area. Saksi, si Oscar Oida. Nagbabasketball ang lalaking yan sa Dagupan City nang biglang napakaripas siya ng takbo dahil sa lakas ng ihip ng hangin.
Nagsitakbuhan din ang ilang kabataan. Sa isa pang anggulo, kita kung paano tangayin ng hangin ang isang tolda. Hindi rin nakaligtas sa lakas ng hangin ang ilang paninda sa loob ng tindahang ito. Tinangay rin ng hangin ang bubong ng isang bahay. Talagang gulat na gulat po kasi ilang taon na po ilang bagyo na po yung dumaan dito. Ngayon lang po talaga ininangat yung bubong po namin. Ang mga nilipad na yero nagkalat sa paligid. Mayroon pang nakasabit sa isang puno. Wasak naman ang isa pang bahay matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Nagsagawa na ng clearing operation ng mga residente kasama ang opisyal ng barangay. Umikot naman po kami kagad at tinignan kung ano yung mga may tutulong namin. Actually, nag-report na rin kami sa CDRMC kagad. Ayon sa Pag-asa, ang nabuong buhawi ay bunsod ng thunderstorm. Pag nagkaroon tayo ng buhawi, yung thunderstorm makakaroon tayo ng biglang pagbabago ng hangin. Hanggat maaari ay pumunta sa mga matitibay na structure o sumilong man na sa area na malapit. Sa isang subdivision naman sa Antipolo, Rizal, hindi lang baha ang rumagasa. Grabe, dati putik, ngayon tae na. Tae na yung bumabaha rito. Laking gulat ng mga residente sa barangay Mambugan nang humalo sa baha ang umano'y dumi at sebo. Ayon sa barangay, magsasagawa ng backtracking ng CCTV para matukoy kung sino ang nagtapon ng dumi sa kanal. Nagkalat naman ang tipak ng mga bato at nagtumbahan ng ilang puno sa Bontoc Mountain Province dahil sa pagguho ng lupa. Bumara sa kalsada ang mga bato kaya pansamantala itong isinara sa mga motorista. Sa ngayon, isang linya pa lang ang nadadaanan habang patuloy ang clearing operation ng mga otoridad. Isa naman ang patay sa pagguho ng lupa sa barangay San Isidro sa San Andres, Catanduanes. Ayon sa pulisya, natabunan ng gubuhong lupa ang nasawi habang naghuhukay ito para umano makapagmina ng ginto. Ligtas naman ang dalawa niyang kasama. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Balot ng putik at nakatagilid naman ang bahay na yan sa Barangay Perez, Kidapawan City matapos ang pagguhuri ng lupa. Ayon sa mga otoridad, nagbitak-bitak ang lupa sa mataas na bahagi ng sitio na resulta ng serye ng mga lindol noong 2019. Dahil dito, inirekomenda ng CDRRMO ang 2 araw na pagsuspindi sa anumang aktibidad doon. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Kaninang umaga, nakaranas din ng pag-ulan sa Quezon City, gaya sa Commonwealth Avenue sa bahagi ng Litex, kaya pahirapan ang pagsakay ng mga pasero. Punuan ang ilang pampublikong sasakyan. Nagpatuloy ang buhos ng ulan hanggang hapon. Kaya naman hindi na mapalagay si Eduardo, lalo na't mabilis magbaha sa kanilang lugar sa Araneta Avenue sa Barangay Tatalon. Nangangamba rin siya dahil nakaburol ngayon ang kanyang tiyahin. Ililikas ko na rin talaga. Kinakabahan na kami kasi baka mamaya bumaha na naman ulit eh. Mabilis naman daw humupa ang baha dahil nalagyan na ng malaking drainage ang lugar. Pero marami pa rin daw basura sa paligid. Pagtambak talaga basura dito, barado yung burnan namin, talagang nataat na pinapong. Kanina lang, tune-tuneladang basura ang nakolekta sa Vitas Pumping Station sa Maynila. Galing umano ito sa iba't ibang lugar sa Tondo at dumaloy sa Estero de Vitas. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Inulan at pinahari ng ilang lugar sa Negros Oriental. Sa bayan ng Mabinay, pinilit tawirin ng ilang residente ang baha para makauwi. Ang mga motorsiklo pinagtulungan ng buhatin. Sa bayan naman ng Ayungon, nagboluntaryo ang ilang residente sa lugar na alisin ang mga nakabarang debris sa imburnal para humupa ang baha na umapaw na sa spillway. 2 low-pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Pag-asa. Ang LPA na nasa loob ng PAR huling namataan sa ibabaw ng dagat sa bahagi ng Pagbilao, Quezon. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo.
pero patuloy pa ring magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na oras. Ang LPA naman sa labas ng PAR, wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa ngayon. Bukod sa LPA, sa loob ng PAR, umiiral din ang easterlies at localized thunderstorms sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bahagyang mababawasan ang pag-ulan bukas ng umaga. Pero pagsapit ng hapon, may kalat-kalat na ulan ulit sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Thunderstorms ang mararanasan ng halos buong Visayas at Mindanao. Posible yang magpabaha o magdulot ng landslide. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bandang tanghali o hapon. Base naman sa climate outlook ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mamuo o makapasok sa loob ng PAR sa buwan ng Agosto. Sa Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng 2 dating branch manager ng Land Bank na unusual o di pangkaraniwan ang naging pag-withdraw ng Office of the Vice President at Department of Education para sa confidential funds. Bukod sa napakalaki ng halaga, cash pa ito. Gayunman, hindi raw ito iligal. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang paksa sa ika-10 araw na impeachment trial. Kabilang dito ang mga dumaan sa tanggapan ng Vice Presidente, pati nung kalihin pa siya ng Department of Education. Unang testigo ng prosecution, si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, noong panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash gamit ang 4 na checking may tig 125 million pesos. Ang mga cheque na encash daw noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Para kay Constantino, unusual o kakaiba raw ang transaksyon. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Pero sabi ni Constantino, lehitimo naman at hindi illegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps we may call it,
Sumunod na tinawag bilang testigo si Nenita Camposano, dating branch manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential funds ng bise nung DepEd secretary pa siya. May tig 37.5 million pesos naman ang halaga ng 3 checking winidraw daw sa account ng DepEd noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda na dati raw DepEd Special Disbursing Officer ang nagpupunta sa bangko at sa fire exit daw dumaraan dala ang pera. Gaya sa naunang testigo, unusual o kakaiba raw ang transaksyon ng DepEd para kay Camposano. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Hindi nag-cross-examine ang depensa kay Constantino pero may tinanong sila kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yun dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions. Bago ipiniresenta ang mga testigo, nagkaroon ng opening statement ang miyembro ng House Panel of Prosecutors na si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Pero may pagtutol dito ang abogado ni Duterte dahil may mga sinasabi raw si De Lima na conclusion of fact and law na dapat ay sa mga testigo manggagaling. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. Noong nakaraang linggo, natapos ang pagpresenta ng prosecution ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 4 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umunay pagbabanta ng bise sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Noong nakaraang linggo rin, napag-usapan ng dapat sana'y pagbabago sa takbo para mapabilis ang paglilitis kung saan tatapusin muna ang presentasyon ng parehong prosecution at depensa sa bawat article of impeachment bago simulan ang isa pa. Pero tinutulan daw ito ng depensa kaya napagpasyang simulan na ng prosecution ang pagtalakay sa Article 1 kanina. Sa susunod na linggo, itutuloy ang pagdinig kung saan 3 witness ang ipapatawag. 2 sa kanila ay mula sa Commission on Audit at ang isa ay Director ng House of Representatives. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Naharap sa ethics complaint si Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnayan ng video na ibinahagi niya sa kanyang Facebook page kung saan nawala umano sa konteksto ang sinabi ni House Prosecutor Chel Jokno sa impeachment trial. Saksi si Joseph Morong. Nakashare sa mismong official page si Senator Judge Pia Cayetano ang videong ito ng diskusyon ng kapatid niyang si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Congressman Chel Jokno noong Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin, figure out all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabakasakali din. Kinikwestiyon ng video na yan dahil misleading at mapanlin lang umano. Hindi raw buo at nakasplice o putol-putol ito kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni Jokno. Kung papanoorin ang diskusyon sa paglilitis ng July 20, pinapaliwanag ni Jokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosecution kung hindi nito alam kung ano ang hinahanap na ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the
evidence or documents ay nagbabakasakali lang. Baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. Kanina, naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee ang grupo ng women's rights advocates na Every Woman. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. We encourage and we demand that there should be an investigation and if needed, there should be a sanction towards her action. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senador Tito Soto, chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nilang sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Jokno na may tsak silang mga bank accounts na gustong ipasubpina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record ng walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabakasakali lang at wala mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sabi pa ng Every Woman, paglabag daw ito sa tungkulin ni Cayetano bilang abogado at senator judge na kanyang pinanumpaan. At higit daw sa lahat, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa impeachment court bilang patas at may integridad. Hinihingan pa namin ng reaksyon sa Senadora Cayetano. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa kanya, natanong namin ng Senadora tungkol sa issue. Would you like to comment sa issue niyo kay Jokno? Why? Ma'am, walang comment sa Jokno? I mean, ma'am, sinasabi nila it's not being fair? Nauna namang pinalagaan ni Jokno ang kontrobersyal na video at binigyang diin na hindi sila nagbabakasakali lamang. Hindi yon yung sinabi ko nung nag-hearing kami. Hindi ako nagbabakasakali lang. What took place in the hearing, yun dapat sana yung naging subject ng anumang post on social media. Ayon kay Ethics Committee Chair Soto, hiwalay daw ito sa impeachment court. Anything that has to do with the Senate, we will, as much as possible, will not allow it to be transgressing into the work of the impeachment. Even if these are actions stemming from? Oh, no, but if there are actions coming from a senator, it should be taken up in the Senate. As a senator yung judgment natin. Ayon sa Senate Impeachment Court, kung walang magbibigay ng manifestasyon tungkol dito sa korte, ay walang pwedeng maging aksyon ang korte. Ang prosecution ayaw daw husgahan ang pagpo-post ng senator judge pero aminadong nababahala sa umunoy spliced video. Ang collective na opinion ng prosecution panel dyan ay ito ay nakababahala. No? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Pero nang tanungin kung magmamanifest sila sa impeachment court, kaugnay nito, sabi ng prosecution, we're not asking anyone to voluntarily inhibit themselves. No? Again, ayaw namin mag-focus sa personalidad. No? Ang sa amin, ang concern namin dito, hindi para to put anyone on the spot dahil posible na mayroong valid explanation for this, no? Pwedeng clerical error, but let's give them the benefit of the doubt. Dahil gusto pa rin ho naming paniwalaan, nanalig kami, they will comply with their obligations under the oath that they took to observe impartiality. Ayaw naman magkomento ng depensa. I don't comment on issues that are not involved in hindi po ako yung taong nakikisaw-saw sa mga issues. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Sinagot ng Malacanang at sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may selective justice umano ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iba ang paniniwala ni Cayetano sa paniniwala ng korte. Hindi raw si Cayetano kundi ang Sandigang Bayan ang magpapasya kung makakapagpiyansa sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Sabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona kahapon, maituturing na political prisoner sina Senador Estrada at Senador Marcoleta na parehong walang piyansa ang kaso. Habang resulta naman daw ng kawalang hustisya ang pagtatago ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa arrest warrant ng International Criminal Court. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte.
So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng kanilang tugon ng masa para sa voting preferences sa isang hypothetical 2028 senatorial election. Pinapili sa nakahandang listahan ang mga respondent kung sino ang iboboto nila kung isasagawa na ang eleksyon. Ating saksihan. Nanguna sa isinagawang survey ng Okta Research si Senador Robin Padilla. Sinundan ni na Senador Raffy Tulfo at Senador Alan Peter Cayetano, dating Senadora Grace Poe, Pasig City Mayor Vico Soto, Senadora Loren Legarda, dating Senador Manny Pacquiao, Congressman Paulo Pulong Duterte, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Makati City Mayor Abby Binay, Senador Jinggoy Estrada, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority Chief Operating Officer Mark Lapid, Senador Cheese Escudero, dating Senador Coco Pimentel, Senador Mark Villar at DepEd Secretary Sonny Angara. Kabilang din sa senatorial preferences ang ilang artista, politiko at kasalukuyang opisyal ng gobyerno. Hindi na rin ipinakita ang mga pangalang nakatanggap ng 1% pababa. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11. 1,200 ang respondents na may edad 18 pataas. Mayroong plus-minus 3% na margin of error ang survey at confidence level na 95%. Dagdag ng Okta, may ilang individual na unang isinama sa listahan ang inalis dahil sa kanilang kahilingan. Nagdire-diretso sa kabilang lane hanggang sumalpok ang truck na yan sa drainage system sa Tuba Benguet saka tumagilid. Nakaiwas naman ang kasalubong nitong SUV. Ayon sa mga unang rumesponde sa disgrasya, nagkaproblema sa preno ang truck. Nakatalon ang 3 pahinante na sakay ng truck. Sugatan ang driver na isinugod sa paggamutan sa Baguio City. Pasok na si Pinay tennis ace Alex Ayala sa round of 16 ng Mubadala DC Open sa Amerika. Kasunod yan ng panalo niya laban kay dating world number 4 na si Qin Wenjing ng China sa round of 32. Dahil dito, nakompleto na ni Ayala ang historic sweep matapos talunin lahat ng medalist sa 2024 Paris Olympics na sina Zheng Donna Becic at Iga Swiatek. Sa isang interview, tinanong si Alex kung ano ang nararamdaman niya sa lawak ng kanyang kasikatan sa mundo. Sagot naman ni Alex, mas maigi raw baguhin ang tanong kung paano ba maging isang Pilipino. Nagpasalamat si Alex sa mga kababayang nanood at panayang hiyawan para sa kanya. Sunod na makakalaban ni Alex ang Canadian na may duguring Pilipino na si Leila Fernandez. Update po tayo sa mga tumamang lindol. Bukod sa lindol sa Luzon, magkasunod na lindol ang tumama sa Mindanao ngayong gabi. Pasado alas 9 ng gabi, naitala ang magnitude 5.5 na lindol 28 kilometers mula Sarangani, Davao Occidental. Matapos ang ilang minuto, nasundan niya ng magnitude 5.3 na lindol na tumama 84 kilometers mula sa Balut Island. Aftershock yan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong Hunyo at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental. At pasado alas 10 ng gabi, yumanig ang magnitude 5.6 na lindol na ang epicenter ay sa dagat 93 kilometers mula sa bayan ng Humalig, Quezon. Naramdaman ito hanggang Quezon City na nagtala ng intensity 3. Good vibes ang hatid ng isang fur baby na todo kung manlambing at magpa-cute para hindi iwanan. Kwento ng uploader na si Mark, pauwi siya sa kanyang bahay sa Bulacan nang biglang sumampas sa kanyang bag ang asong si Chichi na alaga ng kanyang live-in partner. Paulit-ulit daw itong nangyari na para bang pinipigilan siyang umalis ng alaga.
Animoy future mukbanger naman ang isang puting na tila natakam habang nanonood ng mukbang video. Ayon kay News Cooper Rovic, biglang kumandong ang puting sa kanyang kapatid habang nanonood ng mukbang video na parabang gusto ring makatikim. Kinaaliwan ng mga netizen ang kuting na talagang matakaw raw at lagi nangihingi ng pagkain. Salamat sa inyong pakikisaksi. Sa ngalan ni P. Arcangel, ako po si Ian Cruz. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.